Bago magsimula ang pelikulang ito, pakipindot po ang like button at subscribe para updated po kayo. Maraming salamat po. Sa simula ng kwento ng pelikula, nakita natin ang isang planeta na ang mga dayuhan ay lubos na maunlad. May access sila sa lahat ng uri ng teknolohiya. Walang babae sa kanilang planeta. Sila ay nagpapadami sa pamamagitan ng technology na cloning. Ang kanilang pinuno ay ipinapaalam sa kanila kung paano lumikha ng isang relasyon sa mga kababaihan. Paano mamuhay kasama sila at paano makipag-usap sa kanila. Nais ng kanilang pinuno na pumunta sa lupa ang isa sa kanilang mga kasama. At gumawa ng isang bata mula sa isang ginang pagkatapos pumunta doon. At babalik siya sa kanyang planeta pagkatapos maipanganak ang bata. Kahit na sila ay lumitaw na parang tao, sila ay talagang mga alien. Pinili ng pinuno ang isang alien at ipinaalam sa kanya ng pinuno. Sa Earth ay makikilala ka sa pangalang Harold. At naisumiti na namin ang iyong mga papeles para sa iyong trabaho sa bangko. Kailangan mo lang magtrabaho pagkapunta doon. Sa kabilang panig, napansin ng isang piloto sa lupa ang kakaibang papalapit sa kanyang eroplano. Ngunit wala siyang maintindihan dahil malapit na itong gumuho kasama ng eroplano. Ang bagay na iyon ay bumagsak kasama ng eroplano at ito ay isang ilaw lamang. Ang eroplano ay hindi napahamak at ang mga pasahero ay nawala sa kanilang pagkakaupo. Biglang bumalik sa normal ang mga bagay sa eroplano. Sa totoo lang, dumating na sa eroplanong ito ang alien na napiling bumisita sa Earth. Pagdating sa Earth, binisita niya ang bangko kung saan isinumite ang kanyang papel. Sa totoo lang, ang mga alien na ito ay may napakahusay na teknolohiya. Ginawa nila ang lahat ng ito mula sa kanilang planeta sa pamamagitan ng pag-hack sa mga computer ng planetang ito. Si Harold ay nakakuha ng trabaho dito at nakilala ang isang lalaki doon na mabilis na naging kaibigan. Kahit may asawa na siya, marami siyang kaibigang babae. Sinabi ni Harold na gusto niya siyang maging kaibigan at idinagdag na kailangan ko ng babae. Sinabi niya sa kanya na dadalhin siya sa isang club. Doon ang mga babae ay dumating upang maglabas ng mga droga kaya sila ay medyo marupok. Pupunta tayo doon at makukuha mo ang sinuman sa mga babae at pupunta sila doon ngayon. Sa kabilang banda, ang kanyang kaibigan ay nakakuha ng isang babae at siya ay lumabas pagkatapos siyang kunin. Nakilala ni Harold ang isang hostess na nakita niya sa eroplano. Siya ay nakikipag-usap sa kanya at nasisiyahang gumugol ng oras sa isang babae sa unang pagkakataon. Samantala, natanggap niya ang tawag ng kanyang kaibigan at hiniling niya sa kanya na umalis doon. Sa kabilang panig, ang eroplano ay ipinapakita kung saan dumating si Harold sa unang pagkakataon. Ang eroplanong iyon ay nag-iimbestiga. Nakakita ng kakaibang liwanag ang piloto nang sumakay si Harold sa eroplano. Isang opisyal ang tumitingin sa kasong ito. Matapos pagmasdan ng liwanag na iyon, natuklasan niya na ang mga dayuhan ay dumating sa Earth. Pinapanood niya ito sa recorded video kung saan makikita si Harold. Ang opisyal ay nagsimulang maghinala sa kanya. Sa kabilang banda, ang air hostess na nagngangalang Susan. Bumisita siya sa bangko para sa pagpirma ng mga papeles sa insurance. Nakita niya ulit si Harold na nagsasabi sa kanya na may gusto sa kanya. At gustong makasama sa labas. Noong una ay tumanggi si Susan ngunit sumang-ayon siya sa kalaunan. Lumabas sila para kumain at sinabi sa kanya ni Harold na isa lang ang layunin niya, ang maging ama. Natuwa siya sa narinig ngunit medyo nabigla siya. Dinala niya siya sa kanyang bahay at inamin sa kanya na nakagawa siya ng mga pagkakamali sa buong buhay at hindi na ito uulitin. Gusto kong gumugol ng magandang buhay pagkatapos magpakasal. Nang narinig niya ang kasal, kakaiba ang kanyang pakiramdam. Wala kasi siyang alam sa kasal. Dahil dito, siya ay naguluhan kaya tinawag niya ang kanyang pinuno upang pag-usapan ito. Ipinaalam niya sa kanya na nakahanap ako ng isang babae ngunit gusto niya akong pakasalan. Sabi ng leader ng alien, hindi ko alam basta gawin mo ang gusto mong gawin. Kailangan ko lang ng isang bata na kailangan mong dalhin sa planetang ito. Ang opisyal na pinagdududahan na may dumating na dayuhan sa mundong ito. Tinanong niya ito matapos tawagan si Susan. Dahil alam niyang madalas na nakakasalamuhan ni Susan si Harold. Sinabi niya sa opisyal ang lahat ng naramdaman niya matapos makasama si Harold. Sinasabi niya sa kanya kung nakaramdam siya ng kasiyahan at pagkasabik tungkol sa isang bagay, ang kanyang katawan ay nagsisimulang manginig. Matapos marinig ito, ang pagdududa ng opisyal ay nauwi sa paniniwala. Ang sabi niya na posibleng ang alien na dumating sa ating lupa ay si Harold. Nang maglaon, muling nakilala ni Susan si Harold. Sa pagkakataong ito, nag-propose siya sa kanya para sa kasal at sinabi sa kanya na handa akong pakasalan ka. Pagkaalis ni Susan mula roon, kinonsulta niya ang kanyang mga kaibigan upang kumuha ng payo. Maya-maya, nag-oo siya sa kanya sa telepono. Sila ay kinasal kaya medyo masaya at lumabas sila para sa mga pagbisita. Si Harold ay medyo mahilig maging isang ama. Madalas niyang tinatanong si Susan kung kailan ko matatanggap ang kaligayahang ito. Nang pumasok si Harold sa bangko, nakita niya.
Ang kanyang kaibigan ay nagsumite ng gawain na kanyang ginawa sa pamamagitan ng pag-angkin ng kanyang sariling gawain. Kaya maaari siyang makakuha ng promosyon at siya ay nagagalit bilang isang resulta nito. Umuwi siya at pagdating niya sa bahay ay nakita niyang dumating na ang mga kaibigan ni Susan. Wala siyang kinausap, sawa na siya sa ugali niya. Iniisip niya na isa siyang alien at paano siya magseselos kahit kanino. Ang mga tao ay nakakaramdam ng selos. Nagiging masama ang loob niya sa lahat ng ito. Muli niyang tinawag ang kanyang pinuno sa eroplano upang makipagkita. Sinabi niya sa kanya na medyo nagalit ako at gusto kong bumalik sa aking planeta. Sinabi sa kanya ng pinuno na hindi ka makakapunta ng hindi na kumpleto ang iyong misyon. Ang eroplano ay nagtamo ng parehong pinsala nang dumating si Harold sa lupa. Para sa investigasyon ng eroplano, ang parehong opisyal ay tinawag. Iniling ng opisyal na suriin ang record, mayroon bang isang lalaki na nagngangalang Harold sa eroplano. Sabi nila oo, at ang pagdududa ng opisyal ay nagiging totoo. Si Harold na nasa isang bar at nilapitan siya ng asawa ng kaibigan. Ang asawa ng lalaking iyon na kasama niya ay nagtatrabaho sa bangko at siya ay pumupunta sa kanyang bahay. Naniniwala siya na niloloko niya ang kanyang asawa. Kaya bumalik siya sa kanyang bahay pagkatapos isipin ang lahat ng ito. Sumasayaw si Susan dahil buntis siya. Natuwa si Harold sa narinig. Dahil malapit nang makumpleto ang kanyang misyon sa buhay. Pagkatapos ng ilang linggo nang bumisita sila sa mga doktor. Nagulat ang mga doktor dahil ang kanilang anak ay mukhang mas matanda kaysa sa kanyang panahon. Siya ay dapat na mga linggo ngunit tila siya ay nasa mga buwan. Sinasabi ito ng mga doktor sa ibang mga doktor. Kinabukasan nang pumunta si Harold sa bangko, may party doon. Na-promote kasi ang kaibigan niya na nagnakaw ng trabaho niya. Galit na sinuntok niya ito at sinasabing isang bastos. Ang lahat ng ito ay aking pagsisikap at si Harold ay lubos na nagsawa sa lahat ng ito. Sa kanyang pag-uwi, ang kanyang asawa ay nagpapaunawa sa kanya ng may pagmamahal. Naramdaman niya ang pagmamahal kay Susan sa unang pagkakataon. Ang opisyal na nag-aalinlangan kay Harold ay tinatalakay ang lahat ng bagay sa kanyang senior. Si Harold ang alien na dumating sa mundong ito, maraming linggo ang lumipas sa ganitong paraan. Araw ng Pasko noon at magkasamang naghahanda sina Susan at Harold. Samantala, nakaramdam ng kirot si Susan at agad niya itong dinala sa ospital. Maraming mga doktor ang naruroon dahil nakakita sila ng ganitong kaso sa unang pagkakataon. Na ang isang babae ay nangginganak bago ang kanyang oras. Sila ay biniyayaan ng isang sanggol na lalaki. Nang makita ni Harold ang kanyang anak sa unang pagkakataon, naisip niya. Hinding-hindi niya ito ihihiwalay sa kanyang ina. Samantala, nakita niya ang kanyang opisyal mula sa bintana, darating siya upang kunin ang kanyang anak. Nagpasya siyang pumunta sa kanyang eroplano ng mag-isa. Sumakay siya sa eroplano, at sa eroplano, ang parehong opisyal ay nakasakay na nagdududa sa kanya. Biglang naranasan ng eroplano ang parehong bagay na nangyari noon. Naroon ang kakaibang liwanag, at pumasok si Harold sa banyo. Inabol siya ng opisyal ngunit nawala siya. Bumalik siya sa kanyang planeta ngunit labis niyang namimiss si Susan pagkarating niya sa kanyang planeta. Sinabi niya sa kanyang mga alien na kasama kung paano sila mabubuhay sa planetang Earth. Hindi natin dapat isipin na pagkatapos pumunta doon ay sasakupan lang natin. Sa halip, ang mga tao ay napakabuti at mapagmahal. Mayroon silang kakaibang pakiramdam ng pagmamahal na wala sa atin. Makakasama natin sila at marami tayong matututunan sa kanila. Narinig ito ng pinuno at nag-utos na arestuhin siya. Nang maglaon, nalaman ni Harold na dinala nila ang kanyang anak dito nang walang pahintulot niya. Kaya muli niyang dinadala ang kanyang anak sa lupa, lumapit siya kay Susan at humingi ng tawad. Ibinunyag niya ang kanyang katotohanan sa kanya na hindi siya tao kundi isang alien. Nagalit si Susan nang marinig ito at naluluha siya. Tinatawad niya ito, sinabi niya dito na kung alien ka patunayan mo. Naglabas siya ng liwanag mula sa kanyang ilong para ipakita sa kanya. Nakikita rin ito ng opisyal habang nakatayo sa labas. Nang napansin niyang hindi siya masamang alien, hindi niya ito sinasaktan at pinakawalan siya. Sa kabilang banda, dumating na sa lupa ang pinuno ni Harold upang kunin siya pabalik. Kaya maaari niyang parusahan siya at itinutok ng opisyal ang kanyang baril sa kanya. Sinabi sa kanya ng pinuno ni Harold na hindi mo ako maaaring saktan dahil ang aking mga sugat ay naghihilom. Nang maglaon, binaril ng opisyal ang puso ng pinuno at bilang resulta siya ay namatay. Dinala ng opisyal ang kanyang katawan. Ngayon, magkasama sina Susan at Harold, tinanong niya ang kanyang asawa. Tinatawag ako ng mga alien sa aking planeta dahil gusto nila akong gawing pinuno nila. So, sumama ka sa akin pero itinanggi niya na hindi makakapunta. Nandito ang mga kaibigan ko, hindi ko alam ang mga paaralang matatagpuan doon. Gusto kong bigyan ang aking anak ng isang dekalidad na edukasyon at tulungan siyang lumaki sa isang bagay na mas malaki. Sumang-ayon si Harold at pagkatapos umalis sa kanyang planeta, nagpasya siyang manirahan kasama si Susan sa mundong ito. Nagtatapos ang pelikula dito. Salamat sa panonood.